Last week, nasa series break tayo, di ba? At ang topic natin is the cost of following Jesus. So ngayon, medyo somehow may pagka-related din naman siya, pero makikita natin kung ano yung purpose. So nakita nyo ba yung video kanina? Nakita nyo? Okay? Oh, nag-breakfast na ba kayo? Hindi pa. Oh, sino dito mga nag-breakfast na at nagkape na? Ayan. So maganda no, maging interactive tayo ngayon. So yung purpose na series natin, i-discuss ko in a bit. Pero bago po yan, meron ako ipapakita sa inyong picture. Okay po ba yun? O, hulaan nyo kung sino to ha. Yan. Pogi no? Ang tawag po dyan is pineapple cut. No? I remember, no, nagpagupit ako. Ang sabi ko lang dun sa barbero, yung pinagupitan ko, dati kasi, kung saan-saan lang ako nagpapagupit. Dati, isa po yan sa, ngayon isa po sa pinakaluho ko ng buhay ko is yung buhok ko. Dati po kasi, kahit saan lang ako nagpapagupit. Okay lang yun. Until nangyari po ito. No? Isang beses nagpagupit ako, sabi ko lang sa gumugupit sa akin, yung gilid pati likod. Gilid lang pati likod. Paano yung taas? Huwag mo na pong bawasan. Ganito yung ginawa niya. Ngayon sasabihin niyo, ba't di mo pinigilan? Kasi, pagka gano'n niya na razor, hanggang dito umabot. Uy! Pagkatapos ko magpagupit, sabi ko, parang kahit na anong ayos dito, hindi masasalba. Sabi sa akin nung gumupit sa akin, ganda sir, ang ganda. Ganda, gawin ko kaya sa iyo yung buhok na to kung maganda. Sabi ko, de boss, kalbuhin mo na lang. Sabi ko, babayaran ko ng 2. Hindi sir, maganda. Hindi nga kalbuhin mo na. Babayaran ko ng times 2. So ginawa niya, nagpakalbo po ako niyan, pero hindi na siya nagpabayad. Siguro nakita niya yung frustration ko. Noong time din po, nung nasa high school ako, yan lang, ako, good boy ako. Never akong nag-guidance office, kahit itanong nyo sa mga parents ko. Never napapatawag sila, no? Isang beses lang ako nakipag-away sa school. Isang beses lang ako nakipagsuntukan. Nung ginulo yung buhok ko. Okay? Yun lang yung first time ever. Until, na-realize ko, nung tumatanda na ako, isa pa rin yan sa pinaka-importante. Hindi alam to ng mga parents ko, pero ngayon malalaman nila, merong mga time nung college ako. Siyempre, minsan, hindi ako makapagpagupit ng oras, di ba? Kasi maraming nagsasabi sa akin, Kuya Paul, parang hindi humahaba yung buhok mo. Well, may maintenance kasi ako niyan. Every 2 weeks, nagpapagupit ako. So, ganun ako. Pero nung college ako, hindi ko siya magawa. No, dumating ako sa time na minsan, pag hindi ko maayos yung buhok ko, ito malalaman na to ng parents ko. Ngayon lang nila malalaman after ilang years. Okay? Hindi ako pumapasok. Seryoso. Hindi ko may ayos ng maayos Hindi ako papasok. Yan. Okay? So, nakita nyo, no? Growing up, yun talaga yung isa sa mga, kasi di ba merong mga ibang tao, ang pet peeve nila, dog. Yeah. Ako ito yung pet peeve ko. Hindi na gets. Okay. So, until meron dumating na bata, no? Ito, asa na ba yan? Yan. Yan ang bunso ko, no? Si Amber. Gustong-gusto niyang guluhin yung buhok ko. Okay? Pero never ako magagalit. Kasi, kunyari, aalis kami na yung naka-brush up na buhok. Ngayon, hindi na ako nagba-brush up para kahit guluhin niya, okay lang. Ngingitian lang niya ako ng ganyan. Di ba? So, ang mangyayari, wala na ako magagawa o matatawa na lang ako sa kanya. So, meron kayo napansin, pag ibang tao gumugulo ng buhok ko, bad trip ako. Pero nung yung anak ko na yung gumulo ng buhok ko, wala akong magawa. Ano ang tawag dun? Love? Ang tawag dun ay bias. No? Okay? So, by definition po, ang cognitive bias, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go!
Up, stop, stop, stop. With energy. 1, 2, 3, go! Yan. Be described as occurring tendencies, inclinations, or dispositions that skew or distort information processes in ways that make their outcome inaccurate or simply wrong. Sino po ba dito ang mahilig tumambay sa Facebook? Marami po tayong mga makikita sa political leanings natin, di ba? Meron tayong mga issues. Mga sensitive issues. The Palestinian issues, issues ng gender, political issues kina Charlie Kirk. Mapapansin natin, ito, ewan ko kung napapansin nyo to. Ito, natatawa ko. Every time, merong morality in question, grabe batikusin. Pero pagka yung kampo na nila yung gumawa, biglang look away. Napansin nyo ba yun? And vice versa. Tama po ba yun? Dahil yun po ang tinatawag nating bias. Minsan, dahil meron tayong leaning, meron tayong bias, it could be sa isang sitwasyon, sa isang tao, ang nangyayari, yung morality, nawawala na. It's all about personalities. It's all about groups. And pagka hindi po tayo nag-ingat at wala po tayong mga magiging stance natin on certain things, wala tayong magiging conviction, ang mangyayari is, madadamay po ang church people dun sa mga biases na yun. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tanungin mo, nadamay ka na ba sa bias? Hallelujah, God. Thank you, Lord, for the honesty in Jesus' name. Okay, so marami tayong mga nagiging biases na ayaw natin ng pumapatay, pero pagka nasa kabila na yung gumawa, biglang, hindi kasi, yan. Right? Biglang merong nag-iiba. It is not based on morality. It's based kung sino yung gumawa. Tama? So, for our topic, for our series for today, the last thing that we want to do is be a church na maglilin tayo sa personalities, maglilin tayo sa groups, maglilin tayo sa biases. Kasi we will neglect our biblical convictions if we do so. So ang topic natin for today is basahin natin 1, 2, 3, go! So it's either we see Him or pupunta tayong ICU. So, ang passage na babasahin natin ngayon ay manggagaling sa Gospel of John. Okay? So, before we start reading, let's open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa time na binigay niyo po sa amin. Lord, we thank you for our new series, and Lord, we pray na for our new series is magkaroon po kami ng open minds on how we're going to deal with our current situation sa nangyayari po sa aming society, sa aming bansa. And help us, Lord God, be a church na magkakaroon ng solid biblical convictions regardless kung sino ang gagawa ng behavior. Lord, we want to be a group of people na susunod sa morality mo. And we will call wrong, wrong, regardless of who did it or who said it. Lord, help us be a church na makikling doon sa biblical morality and biblical perspectives rather than other groups or personalities. So, Father, let this time be a time of a wonderful learning experience for each and every one of us. And Father God, may you just anoint me, give me the presence of mind. Thank you, Father, for this time. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang Book of John po, ang author po niyan is si Apostle John. Dalawa po yung John sa Bible, si John the Beloved, pati si John the Baptist. Pero si John the Beloved, alam po natin na siya yung disciple ni Jesus. And siya po yung nagsulat ng Book of John, pati yung mga epistle, 1st, 2nd, and 3rd John. So anak po siya ni Zebedee, kasi na dati, nung time na yan, wala pang apelido. Since dumadami yung mga magkakapangalan, normally, ang ginagamit nila is pangalan ng tatay. Kapatid din siya ni James, na isa pang brother
ni Jesus. Kapatid siya ni James, na another disciple ni Jesus. Now, ang audience ni John ay mixed Jewish and Gentile believers. Kasi nung time po na to, marami nang umiikot ng mga katuruan na parang mga mystical. And isang reason ni John kung bakit niya sinabi or nagsulat ng kanyang gospel is to inspire belief in Jesus as the Messiah, the Son of God. Maraming mga mystical teachings na nagkikreate sa kanila ng, dapat you have to behave this way because of this specific mindsets. And because of that, yun ang nag-udyok kay John na magsulat ng kanyang gospel. Kasi gusto niyang hikayatin lahat ng mga Hudyo at lahat ng mga tao that Jesus is the Son of God. He is the Messiah. At maganda, if we're going to align yung mga beliefs natin sa Kanya, yun ang magdadrive ng maayos na behavior for their lives. So, noong time po na to, no, sa John 9, what we're going to read, ito, sa John 9, medyo nasa early part pa ng ministry si Jesus. And habang gumagawa sila ng ministry niya, sabi dito sa John chapter 9 verse 1, as he passed by, he saw a man blind from birth. So ako sabi ko, yung una kong tanong, paano niya nalaman na blind siya from birth? Okay? Siguro may birth certificate ba? Ito, blind from birth yan. I don't know. But I think, ang assumption ko po dito, nung binabasa ko to, is alam sa kanilang lahat na itong batang to ay bulag siya simula nung pagkapanganak sa kanya. Now, ano nangyari? After nun, and his disciples asked him, Rabbi, sabi nila, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Ang tindi, no? Tayo ba, nakakita na ba tayo habang naglalakad tayo? Tapos, naglalakad kayo, meron kayo nakita na pilay, bulag. Naka-experience na po kayo ng ganun? Naka-experience na kayo. Tapos, napaka-spiritual ng no? Parang, sino kaya nagkasala kung ba't siya ganyan? Sa kanila, ganun yung nangyari. Tinanong kagad nila si Jesus, ano daw yung category kung bakit bulag yung bata sa pagkapanganak? Ano yung dalawang category? Based sa verse 2. Yung isa, ano daw? Nagkasala siya. Pero paano nga siya magkakasala? Kakapanganak pa nga lang niya, bulag na nga siya eh. Pangalawa, baka yung parents niya. So, dalawa yung category na ina-assume nila kung bakit bulag yung bata sa pagkapanganak. Alam mo, sa mga tao, mahilig tayo nung merong tayong i-blame. Ang sarap nung ganun eh. No? Yung parang pag may nangyari, sino ba yung pwedeng i-blame? Nakaturo sa'yo, wag ako. No? Sino ba yung pwedeng i-blame? Ang sarap ng may i-blame eh. Tama ba yan? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, lagi ba kayong bine-blame niyan? Yung katabi nyo? Hindi naman. Okay. So, sa kanila, meron din silang gustong i-blame, no? Sabi dito, no, sickness as consequence of sin. Maraming reason kung bakit nila ina-assume na kung bakit bulag siya pagkapanganak is dahil yun sa kasalanan. Makikita natin yan sa Deuteronomy 28, Numbers 11, 1 Kings. Actually, maraming scriptures in the Old Testament. Yun yung basis nila. Kasi sasabihin nila, napaka-judgmental naman. Porket bulag sa pagkapanganak, yun kagad ang assumption. Meron po silang basis kung bakit. And yun po yung Old Testament scriptures. Sinasabi dito, no, sa Deuteronomy 28, God warns Israel that disobedience will bring curses, including diseases and sickness. Pagka nagdi-disobey sila. Yun. So, marami pa pong mga scripture dyan. And ngayon, naidala po natin yan dito sa ating generation. Tama ba? Kunyari, nawala ng cellphone. Baka hindi ka nagta-tithes. Yan. Di ba? Na-judge ka agad natin na baka nga hindi nag-tithes, kaya nawala ng pera, nanakawan. Tama? So, sabi dito, ano ba yung reason kung bakit siya pinanganak ng bulag? Nagkasala ba siya? O nagkasala yung kanyang mga magulang? So, sinabi ni Jesus, teka, because of your bias, nalilimitahan na lang kayo dun sa ito yung reasoning nyo. Dalawa lang. Hindi. Pwede bang meron pang pangatlong category? Ano yung sinabi ni Jesus? So that the works of God might be displayed in Him. So His disciples view what was something
sa perspective natin na bad as something of a threat or a weakness. Pero sinabi ni Jesus, di ba? No, yung mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, pwedeng consequence yan, pero ano pa yung pwede? Pwede rin yung opportunity to display the work of God. Depende na lang. Right? So, there is a third category, God is saying. Hindi yan, pwedeng hindi nag-sin siya, or pwedeng nag-sin nga siya, or pwedeng nag-sin nga yung mga magulang niya. Pero wag mong tanggalin yung third category. So that the work of God might be displayed in Him. Okay? So, next, sabi dyan, verse 4, we must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Ha? Yoda? Hindi na nagets kung ano ibig na sabihin yan. Nag-uusap tayo, tapos biglang meron kang mga matatalinhagang poetry dyan. Ano ba ibig niyan sabihin? So ang point lang po niyan, no, ito po yung isang way ng mga author sa pagsusulat and also ng mga rabbi sa pagsasalita. They are moving from a general concept to a specific concept. Lumalalim sila. No? Na parang sinasabi dito, okay, kaya yan nangyari. Kasi, so that God's work will be seen in Him. Tapos, bigla siyang pumunta dito. Now, itong gagawin ko ngayong gawa is something intentional. Dahil clear to na pinapagawa ni Lord. Na habang andito ako sa time frame na to, yung day, yan po yung sinisimbolize niyan ay yung ministry period ni Jesus. Na alam po natin, for the people who are not Bible people or hindi lumaki sa Sunday school po dito, si Jesus po ay nagstay po dito for 33 years. Pero nag-start po siya ng ministry niya at the age of 30. Ang hirap nun, di ba? Sino dito mga nag-start ng ministry ng 30 years old? Hindi ka masyado papakinggan. Parang bata ka lang. For 3 years, he did his ministry. Right? So, sabi niya, ito yung day na yon. So for 3 years na gagawin ko, mag-work lang ako. But when the night is coming when no one can work, matatapos din yung oras ko. Nandito tayo ngayon because this is a part of my ministry. Tapos, sinabi dito sa verse 5, yung isang character ni Jesus na pinapakita ni John the Beloved. Kung makikita po natin sa mga sinulat ni John, meron pong 7 signs si Jesus. Sinabi niya, I am the bread. Marami siyang mga I am the water, living water. Marami po siyang ganon si Jesus. And si John, he's very intentional na sabihin yun. Tapos dito, sa verse 5, sinasabi dito na meron na namang sign na pinapakita dito si Jesus. Verse 5, as long as I am in the world. Ano sinabi niya? Basahin natin. 1, 2, 3, go! I am the light of the world. Napaka-symbolic. Sinabi niya tong sign na to na He is the light of the world. Doon sa intentionality niya nang meron siyang papagalingin na bulag. Someone who has no perspective of the light. Wala siyang perspective. May colors pala. Kahit na anong sabihin mo ng ganda ng colors. Alam mo yung green, paano may i-describe yung green sa isang taong pinanganak na bulag? Kasi yung green para siyang lumot. Hindi ko nga nakita rin yung lumot eh. So God, Jesus is the light of the world. So, verse 6, sabi dyan, having said this, He spit on the ground and made mud with the saliva. Minsan ako, pag si God gumagawa ng mga miracles, parang, ba't ganyan yung style niya, no? For the people na nakakapagbasa ng Bible, meron din siyang pinagaling na bingi.
Naalala niyo yun? Tapos paano niya pinagaling? Ginano niya. Diba? So sabi ko, iba talaga yung mga methods, no, ni Jesus. Pero dito, marami pong nagsasabi na Bible scholars na kaya ito yung method na ginawa ni Jesus is because he was going back to the design dun sa Genesis chapter 1. For the people who are not church people dito, sa Genesis 1, makikita po natin sa creation na si God ay nag-create ng man out of His own image and likeness using the dust. Ayan. Ang lalaki, gawa sa alikabok. Pero yung babae, hindi. Oo. So, hindi po natin pwedeng sabihin sa babae, amoy lupa ka. Sa lalaki lang pwede yun, okay? Sa Christian world, applicable lang yung amoy lupa sa lalaki. Okay? So sabihin mo sa katabi mong lalaki, amoy lupa ka. Yan. Oh, amoy lupa ka. It's not literal, it's figurative. Yan. Okay. So yun daw yung ginagawa ni Jesus. He was like, it's like a parallel sa ginagawa ni God na because of what happened kay Adam, we lost sight ng kanyang mga ginagawa. Pero dito, he was restoring back. Going back sa creation. So parang the Bible scholars, they are saying yun yung reason behind the method kung bakit ito ginawa ni Jesus. Now, moving further. Verse 7, and said to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. Okay, now we have, kailangan nating maintindihan kung bakit sinasabi na nagpunta siya sa pool of Siloam. So ito po yung itsura ng pool of Siloam. Ayan. Ito. Ayan. So makikita natin, medyo public place siya. Okay? Ano po ba yung pool of Siloam? Siguro, wala kasing beach doon, no? So parang naggawa sila ng swimming pool para meron silang happy-happy. Hindi po, no? Ang pool of Siloam, ito po yung itsura niya, no? Noong time po ni King Hezekiah, back in the Old Testament, isa po to sa history ng Israel. Nagkakaroon ng gera. Kung alam po natin, sino po ba dito nakapunta na ng Israel? Okay. Sana tayong lahat makapunta ron. No? Okay, antayin lang natin. No, pupunta rin tayo doon lahat. O, sagot lahat yon ni Pastor Mayor. Okay. Okay. Kasi bank manager yan eh. Okay. Kung makikita natin, yung Israel, medyo Middle East. Right? Medyo Middle East siya. So, medyo scarce yung tubig. Ang ginawa po ni King Hezekiah, nung time na may gera, kesa lumabas sila para kumuha ng tubig, from the springs, nag-create siya ng ganito. Para dyan lumalabas yung tubig, para pwede silang makainom ng tubig nila kahit may gera. Yun po yung purpose nun. Pero nung pumunta na po sa New Testament, naging part na po yan ng kanilang mga religious rituals. So, yan po yung itsura ng Pool of Siloam. Isa lang part yan, no? Pero nakikita natin, malaki talaga siya. So, sabi dyan, dahil pumunta siya doon, imagine mo, no? Ano kaya yung feeling nun, no? Nang yung dati kang bulag, tas nakakita ka. Ini-imagine ko yun eh, di ba? Parang, siyempre, we could never grasp kung anong feeling nun. Kasi ang alam ko lang pong nag-grasp ko is yung pabaliktad. Naalala ko yung time, no, na dati nagpunta kami sa National Museum. Sa Mapua po kasi ako nag-aral nung college. Mapua, Manila. So meron ginawa yung isa naming orgmate, sabi niya, ano kaya yung feeling ng pumunta sa museum ng bulag? So ang ginawa niya, punta nga tayo ng museum, kunyari bulag ako. Kaganon siya. So papasok kami sa bulag-bulagan siya, naka-shade siya. Tapos tinuturo, itong painting na to, ito yung mga nangyayari. Habang kinakwento sa kanya yung mga nangyayari dun sa mga painting, natatawa sila.
Habang nagtatawanan sila, meron dun bystander nakatingin sa kanila. Bakit kaya nagtatawanan tong mga to? So nilapitan sila. Abi, bulag ba talaga to? Tinanggal yung shades. Pagkatanggal yung shades, yung kaibigan ko nakaganito. Pinagalitan sila, no? Pwede kasi tayong pumunta dun sa perspective ng nakakakita tayo, tas magiging bulag tayo. At least meron kang context ng colors. Meron kang context ng ano yung mga itsura ng mga bagay-bagay. Pero dito, imagine, galing sa walang nakikita. First time niyang makakakita. So, the neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, I think this was just the same day. Na parang, nag-e-enjoy ka pa, no? Biglang sabi, teka, di ba ikaw yung dating nanglilimos, na bulag? Ikaw yun, di ba? Di ba? So, sabi ng iba, hindi siya yun. Kamukha niya lang. Hindi siya yun eh. Parang siya yun eh. Hindi, parang kamukha lang niya. Imposible, bulag yun eh. Tapos biglang sinabi niya, yes, ako nga yun. Ako nga yung bulag na yun. So, sabi nila, oh, teka, paano ka nakakita? Ano nangyari? Paano ka nakakita? So sabi, verse 11, basahin natin, verse 11, 1, 2, 3, go! Made mud and said to me, go to Siloam and wash. So I went and washed and received my sight. Hindi pala nakikita yung ano yun. No? Nakikita nyo ba yung different color? Ayan. Okay. Yayarian ako ng preaching com nito sa next na ano. Shadong light. Okay. Meron akong mga specific na mga words na merong color. So dito, ano sa verse 10, ano nakikita nyo kung ano yung colored? Ano yun? Okay. Sa verse 11, ano? Made mud, anointed my eyes, and said to me, go to Siloam and wash. Meron tayong purpose kung ba't ko yan kinulayan. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Yan. Okay. Verse 11, yan. Ba't nga ba kinulayan yan ni pastor? Yan. So, verse 12, they said to him, where is he? Paano ka pinagaling? Di ba dati bulag ka? Ikaw ba yun? Parang kamukha mo lang. Hindi, ako yun. Lang natin, i-recap natin. Hindi, ako yun. Oh, ikaw pala yun? Teka, paano ka nakakita? Dati hindi ka naman nakakita. Well, kasi si Jesus ganito. Paano ginawa niya? Tinanong, di ba? Paano ginawa niya? Sinabi, ito, ginawa niya. Ano siya ng mud. Nilagay niya sa dito ko. Tapos pinapunta niya ako sa Pulo Siloam. Tapos biglang sabi nila sa verse 12, nasan siya? Ang sabi niya, malay ko. Kung na nakita eh. Pwede ba mag-enjoy muna ako sa mga nakikita ko? Verse 13, they brought to the Pharisees the man who had formerly been blind. Ano kayang purpose? Ano sa tingin niyong purpose? Bakit nila dinala to sa Pharisees? Okay? Si Ret? Okay. So, verse 14, makikita natin in a bit. Sabi, basahin niyo yung naka-colored. 1, 2, 3, go! Yan na. Oh. Sabbath day pala nung nagpagaling si Jesus. Si Jesus talaga pasaway. Yan. Ayaw pumirmi. Ayaw magpakahon. No? Now, it was a Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes. This was the second time na nagpagaling si Jesus ng Sabbath day.
Now, ano itong tanong ni Pastor Paul? Ba't daw may kulay? Tapos ano yung sinabi? Ba't dinala sa Pharisees? Ito po kasi yan. Verse 15. So the Pharisees again asked him how he had received his sight. And he said to them, ano sabi niya? He put mud on my eyes, and I washed, and I see. Now, bakit po issue yan? Kasi, sa Sabbath day, sinasabi sa Old Testament, sa Ten Commandments, i-honor nyo si God on the Sabbath day. Huwag kayo mag-work. Pero hindi yun talaga restriction. It was never really a restriction na wag sila magtatrabaho, pupunta ka sa impyerno. It was never like that. Ang point is, because of God's love, and God wants the people to trust in His provision, na galing sila sa 400 years of slavery, that they know nothing but work. Kakain lang ako ng kakain. Pag hindi ako kumain, kinakabahan ako. Nasa sistema ko na yan eh. Hindi kami makakakain pag hindi kami nagtatrabaho. Sabi ni God, hindi. Yung isang araw, ibigay nyo sa pahinga at magkaroon tayo ng fellowship. Lord, paano yung mga gastusin ko? Paano yung makakainin ng mga anak ko? I'm going to give you 7 days of provision for 6 days of work. Kaya wag ka mag-work. So ngayon, ang ginawa ng mga Pharisees, because they didn't understand the purpose of the command. So kailangan natin i-define kung ano ang work. So ito po yung 39 classes of work forbidden in the Sabbath. Hindi ko alam kung nakikita nyo, no? Pero babasahin ko na lang. Sabi dyan, sowing, plowing, reaping, binding sheaves, threshing, winnowing, selecting, grinding, sifting, kneading, baking. Okay, yung mga mahilig mag-bake pag Sabat, bawal pala. Grabe, no? Shearing wool, washing wool, combing wool. Itong wool, ito po yung may kinalaman sa sheep kasi yung culture nila is all about, malakas yung income nila sa shepherding. Dyeing, yan, bawal kang magpakulay ng buhok. Spinning, bawal umikot. Hindi. Stretching thread, making loops, weaving, separating threads, tying knots, bawal. Buti na lang wala pang mga sintas nun. Buti na lang wala silang pantalon yung kasi pag natanggal yun, nalawlaw, shucks, ganun ka lang. Bawal mo, lalakad ka, mahuhulog yun. Kita yung underwear mo, bawal mo pulutin yun. Nakakatakot. Di ba? Sewing, tearing, trapping, slaughtering, skinning, taming, scrapping, cutting. Ang dami. Writing, erasing, building. Imagine mo, no? Kunyari bago ka sa kultura nila, aalamin mo itong lahat, kailangan memorize mo. Kasi possible, baka makagawa ka ng kasalanan. What's supposed to be a time of rest became a stressful day. Just because they don't know the purpose of the policy. It became legalism. Now, tanong po dito, ano kaya yung ginawa ni Jesus? Nakita nyo? Paano kanya pinagaling? Ganito. Teka, meron bang nalabag na 39? Yan. So ito po yung mga nalabag, no? Yung number 10, pati yung number 37. Kneading. Yung inano niya yung putik. Bawal yun. Ano pa? Finish niya. Finish na. Bawal pala yun. So si Jesus, yung nagmumukhang nag-commit or naglabag nung patakarang siya mismo ang gumawa just because
hindi naiintindihan that the purpose of the policy is above the policy itself. Makikita natin yan sa justice system natin. Right? Kaya ginawa ang justice system, para saan? Para mahuli or mapasrusahan yung may kasalanan. Eh yung mga ebidensya, sinunog. Yung mga ebidensya, binura. So hindi na napaparusa. The point is, we are missing the purpose. So ganun din yung nangyari sa kanila. No? So, verse 15, verse 16, some of the Pharisees said, basahin niyo yung sinabi, verse 16, some of the Pharisees said, 1, 2, 3, go! For he does not keep the Sabbath. Kilala niyo si Alex Ayala? Sino dito nakakilala kay Alex Ayala? Okay. Sino nakakilala kay Manny Pacquiao? Okay. Two athletes, no? Na nakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Na nakikilala ang ating bansa because of their talent. Imagine nyo, meron silang nagawang feat na never been done before. At dahil doon, nagkaroon ng international fame ang bansa natin. Tapos nung ini-interview na siya, tuwan-tuwa lahat ng mga tao. Tapos tayo, nakakatuwa naman. Tapos biglang sasabihin ng isang tao, hindi mo na plancha yung mo, yung damit mo nung interview mo. Yun yung nakita. Merong pinagaling na bulag. Na simula pagkabata ay bulag na siya, never been done before. Makikita po natin yan mamaya. I'm going to expound on that further later. Never been done before. God did a great thing. Ha? Diba? Dati siyang bulag, hindi siya makakita. Ha? Talaga? Paano pinagaling? Teka, titingnan ko kung nalabag yung Sabat. Galing. No? Ano yung sinabi nila? Ano yung judgment nila sa verse 16? This man is not from God. Bakit? Kasi merong way kung paano kumilos ang Diyos eh. Pag hindi ganon, hindi siya from the Lord. But others said, how can a man who is a sinner do such signs? Teka, kung sinner siya, paano siya makakagawa ng ganon? Mamaya, we're going to expound on this later. And there was a division among them. Verse 17, so they said again to the blind man, hindi yan sa Diyos. Yung pagpapagaling ng bulag, nagkaroon siya ng healing. Dati malungkot yung buhay niya, problema siya, di siya makakita, pero ngayon mas magiging okay na yung buhay niya. Hindi yan sa Diyos. Teka, bakit? Kasi nagpagaling siya no Sabat eh. Hindi yan sa Lord. Sabi ng iba, hindi. Kung hindi siya sa Lord, paano sinagot yung prayer niya? No? Kung hindi yan sa Lord, bakit ganun? So nagkakaroon sila ng division. Verse 17, sabi nila, tawagin mo nga ulit yung bulag, tawagin mo. Halika. Ano ba masasabi mo sa tao na to? Di ba? Since inopen niya yung eye mo, kasi nagkakaroon kami pagtatalo kung sino siya, kung sa Lord ba siya o hindi. Ano ba masasabi mo dito sa taon to? Sabi niya, the Jews did not believe that he had been blind. Sabi niya, he said he is a prophet. Tapos, verse 18, sabi, the Jews did not believe that he had been blind and had received his sight until they called the parents of the man who had received his sight. Okay.
Ano-ano yung mga karakter dito sa story? Yung blind man, si Jesus, ang ganda sana kung silang dalawa lang eh. Tama? Pero meron pang mga ibang karakter. Ano-ano pa? Yung mga tao, yung mga Hudyo, pati sino pa? Mga Pharisees. Yung mga Pharisees, sinasabi nila, hindi yan from the Lord. Kasi hindi ganyan gumalaw si Lord. Sabi naman ng mga Hudyo, now, itong mga Hudyo po na to, just to clear the context, no, hindi ito all the Jews because yung bata at yung parents niya ay mga Hudyo. Ito po yung mga Hudyo na leaning doon sa sinasabi ng mga Pharisees na hindi si Jesus yung Messiah. Okay? So, they are not believing. Sabi, imposibleng siya yun eh. Hindi siya yun. Or baka, pero nakita natin, naglilimo siya dati, bulag siya eh, di ba? Sabi mo, bibigyan mo siya ng 10 piso, pero nilagay mo lang 5 piso, tapos tumawa siya, nag-thank you siya. Siya yun, bulag yun eh. Hindi, imposible. Ba't ngayon nakakakita na? Kasi nga pinagaling ni Jesus. Hindi. Kailangan may iba pang answer. Because the truth is not sitting well with my bias. Kailangan may iba pang sagot. Baka naman hindi talaga siya nabulag. Yan na, ang dami ng mga conclusion, no? So, ito ang tanong. Why are people willingly blind? Bakit meron tayong mga makikita, no? Sa Facebook natin yung iba, mga Kristiyano pa. No? Nandun sa kanilang mga biases. Tapos ikaw, parang, talaga ba? Hindi mo alam? Meron ba kayong mga ganon? O kaya meron kayong mga nakakausap, talaga ba? Itong question, why are people willingly blind? Gusto ko po itanong sa inyo, dumating na din po ba kayo dito sa sitwasyon na to? Na tayo yung bias. Yung alam mo, yung stance mo, medyo mali. Pero because of your bias, you are defending it. Gusto kong itanong sa inyo, dumating na po ba kayo sa ganun? Sabihin nyo, pagka dumating na kayo doon, sabihin nyo yes. Konti lang. No? So ako lang. Ako lang yun. Oh, Lord, thank you sa mga churchmates ko. Never sila naging bias. Lord, I'm unworthy. Unworthy ako para turuan sila. Lord. Sino dito ang pumunta na naging bias sila? Alam nilang bias sila, pero ginawa nila. Pinagtanggol nila. Wala. Okay. People are willingly blind. Willingly blind kami. Kasi, meron tayong pinoprotektahan na bias. At yung bias na yun is very important. Dahil may pinanggagalingan yung bias na yun eh. It could be something na na-experience natin noong childhood natin. Nakakita ako na ginawa sa akin unjust eh. Kaya galit ako sa injustice. Alam ko yung feeling niyan, masakit eh. Kaya kaya pumupunta tayo dun sa biases natin. It could be that, or it could be a sense of entitlement. Diba? Na parang, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Meron akong value na nilagay sa sarili ko. And kung paano mo ako i-perceive at kung paano mo ako i-treat is mas mababa versus dun sa value na nilalagay ko sa sarili ko. The point is, kung meron man pinanggagalingan ng bias natin, it's coming from a place of self. Kaya ako, hindi ko po sinasabi sa mga tao, huwag kang maging bias. Ang maganda matanong,
mo sa mga tao at matanong din natin sa sarili natin, bakit ang lakas ng inclination ko i-defend tong taon to? Bakit ang lakas ng inclination ko na i-defend itong stance na to? Where is it coming from? At the surface level, ang pwede nating sabihin is, we just want world peace. At the surface level, pwede natin sabihin, kasi kami yung nasa tamang morality. But if we're going to be honest with ourselves, there is something there. So, verse 19. Tinanong nila, hindi pwedeng siya talaga yun kasi nakakakita siya eh. Tanong mo nga ulit. Ito ba yung anak mo na pinanganak na blind? How then does he see now? Verse 20, his parents answered, we know that this is our son. Oo, siya yun. And oo, pinanganak siyang blind. But how he now sees, we do not know. Nor do we know who opened his eyes. Ask him. He is of age. He will speak for himself. So, na-validate. Na-validate na, no? Ayaw kasi nilang paniwalaan eh. Sana may mas iba pang storya. Pero yun talaga yung lumabas. Verse 22, anong sabi dyan? His parents said these things because they feared the Jews who are anti-Jesus. For the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be Christ, he was to be put out of the synagogue. Okay, so tatlong karakter na. Ay ano na, may nadagdag na karakter. Yung blind, si Jesus, yung mga tao, yung Pharisees, sino pa? Parents. The parents know the truth. They didn't speak up because of fear. Just like our preaching last week, they are not ready sa cost. Verse 23. Therefore his parents said, he is of age, ask him. So verse 24, ito matindi. So for the second time, basahin natin, verse 24, 1, 2, 3, go! They called the man who had been blind and said to him, give glory to God. We know that this man is a sinner. Yan na. 25, he answered, whether he is a sinner, ito yung bulag, no, na nakakita niya. Sabi niya, whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see. Ganda, no? Ganda niyan eh. For the people who are first time here, pag pumunta tayo dun sa point that we're going to follow Jesus, we are going to experience this. Pero ang pinaka-importante na meron tayo is that encounter with Him. Sabi niya, wala na akong pake kung sinner siya o kung ano pang sinasabi niyo. Basta ang alam ko, He changed my life. Verse 26, they said to him, sige nga, paano ba yung ginawa? Paano yung ginawa? Paano yung ginawa? Paano ka nakakita? Parot eh, no? Record ko na lang kaya sa ano, tas pakinggan nyo na lang. Ulit-ulit. Bakit sila pa ulit-ulit? Ito, tatanungin ko, hindi ba nila narinig? Ha? Meron kayong nakita, ako ito sa mga nagdi-disciple, no? Meron kayong mini-mentor, no, na parang,
Yung, kuya, ano bang gagawin ko? Ano bang mapapayo mo? Ito kasi yung choices ko, ito. Papayuhan mo siya ng tama kasi yung isa niyang choice, sin. So, pinayuhan mo siya ng tama. Sige, pagpe-pray ko pa. Yan. Tapos itatanong niya sa iba pang mentor. Itatanong niya sa iba pang brother. Sa iba pang sister. Parehas ng sinabi. 5 na nagsasabi na sumunod ka. Hindi, magtatanong pa ako. 6, 7, 8. Yung pang-siyam sinabi, hindi, gawin mo yung dapat, yung gusto mong gawin. Yun, sign ng Lord. May mga ganun tao, no? Yung ang dami. Nung merong isa na tumugma dun sa gusto niya, sign ni Lord. Yan. Meron ba kayo mga ganong dinidisciple? May mga ganon din ako eh. Sobrang cute nung mga yon. Sobrang cute. Ginagawa ko dun, kinukurot ko. With love. Parang ganon eh, no? Ano ba? Yung totoo na. Yung totoo na. Sabihin mo na kasi yung totoo na parang nagsisinungaling. Paano ba talaga? Ano sinabi niya? He answered them, I have told you already, and you will not listen. Paulit-ulit nang sinasabi. Ikaw tong di nakikinig. Why do you want to hear it again? Do you also want to become His disciples? Napikon sila, no? Sabi nila, and they reviled Him, saying, ikaw, disipulo ka niya. Hindi kami. Disipulo kami ni Moses. Imbis na, pwedeng nagkaroon na sila ng redemption dun eh. Diba? Na ito yung nangyari, tapos they know na yun talaga is from God. At pumunta sila dun sa point na i-give up mo na yung bias mo, yung pinanghahawakan mo, yung pride mo. Masakit yun eh. Masakit ibaba yun eh. Pero dun may healing eh. Pwedeng binabanan nila yun eh. Dun sa moment na yun. Ano nangyari? Hindi. You are His disciple, but we are disciples of Moses. Verse 29, we know that God has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where he comes from. Basta sure kami kay Moses, ito, kung ano man yung salamang ka na ginawa niya, hindi namin alam kung paano niya ginawa yun. Magic na yun, ayaw namin tanggapin na yun talagang nangyari. Now, the man answered, why, this is an amazing thing. Sabi nung bulag, no, na nakakita na. This is an amazing thing. You do not know where he comes from, and yet, he opened my eyes. Verse 30 is showing us kung sino talaga yung bulag. And because of what God did, He opened the physical and the spiritual eyes of this man. Now, yung mga teachers of the law, pwede rin naman eh. If they want to. Pero minsan merong mas importante. Alin yun? Starts with letter P. Pride. Mahilig tayo dyan sa fried chicken, fried rice. Hanggang 3 lang ah. Okay. Marami din akong mga ganyan. To be honest. Until now. Alam ko ito yung pinapagawa ni Lord. My wife knows. May mga pinapagawa si Lord.
Ayoko. Bahala. But if I take a look at where I am standing, at ito yung sinasabi ni Jesus na He is drawing a line. It's either you stay there or pumunta ka sa side ko. If you want to be my disciple. Verse 31, we know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshiper of God and does His will, God listens to him. Anong ibig sabihin dito nung pinagaling? Ang point niya dito, nagkakaroon lang ng miracle, yung miracle na nangyari sa kanya, through prayer. Yun ang kanyang belief. So we know that God does not listen to sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, God listens to him. Etong nagpagaling sa akin, nung nag-pray siya for the healing ng aking mata, pinagaling ako because he is a worshiper of God. At kung babasahin niyo po yung mga Bible niyo, sabi niya sa mga Pariseyo, di ba nakasulat sa Psalm 66 verse 18, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Pray ako ng pray. Nakikinig ba tayo sa Diyos? Lord, ba't di mo sinasagot yung prayer ko? Maraming mga reason. Pero pwede ring reason is because meron tayong mga sin na ini-entertain sa buhay natin. So verse 31, never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. Now, ito, tatanungin ko, Bible quiz tayo, Bible trivia tayo. Ilan yung pinagaling na Jesus na bulag? Sa Bible? 2. Isa to, sino yung isa? Starts with letter B. Bravo. Bartimaeus. Now, kung titingnan natin sa chronology, kung sino mas naunang pinagaling, at ang magiging basis natin is kung nasaan si Jesus nung kinreate niya yung miracle, we will know that this is the first time na nagpagaling si Jesus ng bulag ever. At kung titingnan nyo sa biblical references in the Old Testament, kung meron ng taong pinagaling na bulag, wala pa. So ito yung sinasabi niya. Never since the world began, if you're going to read your Bibles, sabi niya, na merong pinagaling na bulag. We only heard na merong mga bulag na makakakita through the prophecies of the prophets na gagawin ng Messiah in the future. The blind will see. Ang point dito, if you're reading the Bible, if you know God's work, hindi dapat tayo nagugulat. We are so fixated doon sa mga processes, we're missing the point. We're missing the point. So sabi dito, never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. So anong ginawa nila? Alam mo, ikaw, makasalanan ka, kaya ka bulag. Lumabas na naman yung bias. Huh? And would you teach us? Tuturuan mo kami? Hindi pwede. Hindi pwedeng turuan mo kami. And they cast him out. Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, so, bahala ka, lumayas ka. Now, itong pagka-cast out dito is something na immediate.
emotional driven. Hindi ito yung something na dumaan sa tamang proseso ng excommunication sa synagogue. It is mabilis yan. Na ano yung pride namin, excommunication ka. When Jesus heard that they had cast him out, having found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" Ang ganda dito is, I don't know kung na-experience nyo to, no? Maraming mga na-DA sa church. I have so many friends na hindi na nakabalik. Pinapakita sa verse 35 kung paano tinitreat ni Jesus yung mga outcasts ng church. Do you believe in the Son of Man? He answered, "And who is he, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and it is he who is speaking to you." He said, "Lord, I believe." And he worshipped him. Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind." Ano ibig sabihin nun? Merong mga tao, alam nila, pero mas pinipili nilang maging bulag. So sabi dito, some of the Pharisees near him heard these things and said to him, "Are we also blind?" Jesus said to them, "If you were blind, you would have no guilt. But now that you say we see, your guilt remains." Ano pong ibig sabihin nito? Ang sinasabi po sa verse 41, pag merong mga taong hindi makasunod dahil hindi sila aware, you have no guilt. Pero pag alam mo, pero pinipili mo yung hindi. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Your guilt remains. So church, ito po ang tanong. How do we see things? Ito yung biblical morality. Ito yung biblical conviction. Pero dahil sinabi ng politiko na to na ito, mali na yan. Hindi na tayo conviction-based. Hindi na tayo biblical conviction-based. Ano na? Bias na tayo. Choice, supportive, bias. And nakakatakot yun, ha? Kasi, if we know biblical convictions and we choose to look away because of our biases, our leanings, clear po ang sinasabi ng Diyos. How we see things affect our morality. Familiar po ba kayo sa core values sa isang kumpanya? Alam niyo po ba na ang mga tao ay may sarili-sarili ring core values individually? Yun yung reason kung bakit meron kang mga tao na ayaw mong kasama. Kasi yung core values nila, personal core values nila, is not aligned with your personal core values. Sa isang taong may integrity, ayaw niya sa isang taong may consistency, ayaw niya ng inconsistent na tao. Sa taong may integrity, ayaw niya ng doble kara. Diba? May mga ganun po. Now, ito po ang kailangan natin maintindihan. Our core values are a result of our mindset. Now, ito ang tanong.
Meron bang tao na walang bias? Wala. Lahat meron. Now, given that, lahat naman pala ng tao may bias, so wala rin pala ang solusyon. Ito po ang tanong. Ano po ang litmus test natin kung yung bias natin is acceptable at hindi? If it is benefiting our fears, our doubts, our biases, yun po yung mali. But if it is forsaking ourselves, our fears, our frustrations, our doubts, may mga pinanggalingan po kasi yan eh. Pero we're going to give that up, self-denial, in order for other people to know the Lord. So that we can love other people more. We can love God more. Then yun po yung magiging acceptable bias. Ang point po dito is, nung pinagaling po ni Jesus yung blind man, it was good for that man. But the religious leaders are using God's word to unlove a person. If we're going to use the scriptures, tandaan po natin to to unlove other people in social media, in our interactions, then we are missing the point. I-unfriend ko na yan. Magkaiba kami ng political leanings eh. Team Israel ako eh. Team Palestinian ako eh. Sabi sa Bible, ganito eh. Ako ayoko si Charlie Kirk. Ako gusto ko si Charlie Kirk. Unfriend kita. Sabi sa scripture mo, sampal ko sa'yo to. We're missing the point. We do not use scriptures to unlove people. We use the scripture to reflect our sinful nature back to us so that we can fix ourselves. So that we can love other people. So as we start our series, and ako excited ako sa mga susunod pang mga topics, my prayer is that we will become a church na although magkakaroon tayo ng initial instinct, default response na maging bias tayo doon sa ating mga political leanings, sa ating mga prinsipyo, but ang prayer ko is that we're going to step back, pause, and assess ourselves. Lord, ang pinaka-importante is magkaroon kami ng love for other people. Dahil yun ang pinaka-importante. So that is my prayer for our church. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time na binigay niyo po sa amin. Lord, wala pong exempted. Even me. Meron ako mga biases, Lord God, na hirap bitawan. But Lord God, thank you for giving us this moment to self-reflect, to have an awareness where we stand so that we can evaluate our behavior and compare it to the standards of your biblical conviction. Lord, aalis kami dun sa stance namin and we will conform to your word. So Father, we pray na wag mong hayaan na yung mga biases namin mag-cloud ng aming conviction, mag-cloud ng aming morality. Lord, because our morality, our core values, gusto namin is aligned sa biblical convictions sa salita mo. So Lord, I pray that this church be that church na yung magiging core values at magiging core convictions
ay yung biblical convictions. Father, help us see the right way. Make this church a church na magkakaroon ng maayos na perspective about things. That ang goal namin is to love you and to love other people. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Ito po yung ating discussion questions. Hope makuhanan po natin to. Kasi itong mga questions na to, ito yung mga malalalim na questions na maganda mapag-usapan po natin sa ating mga D groups. Very important po sa discipleship yung quality ng questions and how we're going to ask the questions. Maganda po makuha na natin to so that later, mapag-usapan natin siya ng mas malalim. So ang prayer ko is that for our D group Sunday today, we can dive more into this. So thank you very much. God bless. Thank you, Pastor Paul. Alam niyo po, yung sight is a very important, sabihin natin, part ng Christianity. No? We know how to see right. No? Sabihin natin, yung lahat ng ating mga gagawin will be right also. Salamat at ang ating pong Panginoon, spiritual sight, through the Holy Spirit, that we were able to see yung pong extent ng goodness na noon sa atin. Marami po ang hindi nakakakita nung tinatawag nating kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Every time na nagkakaroon po tayo ng communion, we are reminded of that goodness na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. That without His sacrificial death to us, hindi po tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon na kung saan hindi lamang po natin na-enjoy yung salvation, but nakikita po natin yung wondrous works ng ating Panginoon sa ating mga buhay through His words. And so every time we have communion, alam po nating lahat na ito po ay intended hindi lamang po para alalahanin natin kabutihan ng ating Panginoon, kundi mag-remind din po sa atin yung importance ng ating pong paglakad sa Kanya. Paglakad, because we have received such goodness of God, then we ought to walk yung ating pong buhay Kristyanismo in accordance with this goodness sa ating pong lahat. Ano? So at this point of time, ay hawakan po natin ating mga tinapay. Hawakan po natin. Lord, maraming salamat po at binigay mo po kami ng pagkakataon na palagi na mapaalalahanan kami sa kabutihan mo. Lord, this bread symbolizes your body na ibinigay mo po sa aming lahat upang nasa na magkaroon po kami ng kaligtasan, kapatawaran na kailangan po namin para magkaroon po kami ng access sa iyo, sa trono ng Ama. Salamat po, Panginoon. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin yung tinapay. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin yung laman ng cup. Sige po, let's verbalize yung ating pong pasasalamat sa ating pong Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, that we have received our sight, which is very important, Panginoon, para makita po namin hindi lamang po
yung bagay na ginawa mo po sa amin, kundi yung araw-araw, Panginoon, na ginagawa mo na kung saan nagbibigay ka po ng pagpapala sa amin. Maliit man o malaki, Panginoon, alam po namin, you have prepared something for all of us every day in our lives. And marami pong beses, Panginoon, kapag wala po kami nung spiritual side na yan, hindi po namin nakikita at hindi po namin nagagawa yung dapat po namin gawin. Yung po mapasalamat sa iyo, i-appreciate yung lahat ng kabutihan na ginagawa mo. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin as we continually, Lord, see your goodness in our lives. Hayaan mo po na ito po yung magsilbing inspirasyon sa amin para yung paglakad po namin sa iyo ay tunay na maging maayos in accordance with how you have written your words, O God. Salamat po. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, hello po. Good morning po sa lahat. Na-bless po ba tayo today? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, with that po, let us prepare our tithes and offering. Ano po yung box natin dito. Ayan po. Alright, sige po. I-ready po natin yung mga kaloob po natin. Tumayo po tayong lahat and let us pray. Dapat po excited po tayo. Okay, let us pray. Yes, Lord, maraming salamat. Ayan. We thank you so much, Lord God, sa isang linggo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God, upang magtrabaho, Panginoon, magnegosyo, Lord God. And with that, kumita po kami, Panginoon. Kaya po, ibabalik po namin dito sa inyo, Lord God, upang magamit po sa ministeryo ng simbang ito, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Yung mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, bigyan niyo ng magandang trabaho. Yung mga walang pambigay, Panginoon, bibigyan siya ng opportunity, Panginoon. Kaya maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, ihulog na po natin ang ating mga kaloob. And of course, maraming salamat po for your generosity sa simbang ito. And to our brothers and sisters po na gusto maging part ng pagbibigay for our ministry. So you can do it po via bank transfer po. And you can also drop down your prayer request and answered prayer sa ating box na nasa harapan. Yan. Maraming salamat po. And of course, for our, we would like also to acknowledge our online viewers na palaging nanonood at sumusubaybay po sa ating simbahan. As well as, we would like also to welcome our newcomers today. We have Joanne Aquino. Nasaan po, Sister Joanne? Palakpakan naman po natin. Welcome po. Jewelry Maano. Nasa likod po yata sila. Aifa Chloe Tabernero. Welcome po sa Winalabang. And Ana Ruth Martinez. I hope po this is not the first time to be with you guys, but this is the beginning na mas makakasama po namin kayo palagi. And for our announcement po, we have, today po is the first Sunday of November. Ano pong meron? It's a group win Sunday. Yan, palakpakan po natin. So we would like also let us come together and gather together po by our win group today with fellowship po with our leaders. And another announcement po with Kids Christmas Party. To all the parents, guardians, and kids, be ready because Win Kids Christmas Party is approaching. So to give us more information, we would like also to call on the stage Sister Iris Gloria to be followed by our benediction by Pastor Mer Egea. Thank you po and God bless everyone. Good morning everyone. Ako po si Iris, yung ministry head ng Win Kids Ministry. And we would like to invite everyone, Win Kids parents and guardians sa
Christmas party po nila this year, which is entitled Operation Christmas Treasure. So yung Christmas party po namin this year is different from the past Christmas parties that we have and that we held dito sa church po. For other details, we will be providing it during the registration downstairs. The Christmas party will be on December 14. That's the second Sunday of December, and that's 2 p.m. dito po sa church. Yung registration fee po is 350 pesos. Same for food. Inclusions would be again food. Sorry po. Food, loot bags, and more exciting activities. And then, our registration will start today and hanggang last Sunday of this month lang po, which is November 30. So you can look for me or other WinKids teachers for any other details. And then last would be, sorry po, for Rich Kids Christmas Party. So for Rich Kids Christmas Party, ngayon buwan na po yun sa last Saturday of this month. And yung last day ng pagbibigay ng pledge would be on November 16. So sa mga nag-pledge po, pakibigay na lang po yung mga cards and then yung payments nyo po downstairs, katabi po ng booth namin. Yun lang po, thank you and happy Sunday. Tayo po tayong lahat. Tanggapin po natin ang bendisyon galing sa ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may see and understand what God has freely given us. So be in your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. The grace of the Lord Jesus be with you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's people say, Amen. Amen. God bless all of you. God bless. Oh, my soul rejoice, and make a joyful noise. Sing out, break out jubilee. That's the way you will when you see it all from there.